Isang masaganang araw mga Kapinas. Ako po ang iyong lingkod na si Mark Newman at nagpapasalamat dahil kasama namin kayo sa unang alagwa ng Pinasyaman. Dito sa Pinasyaman, nais namin palawigin ang ating karunungan sa mayamang kasaysayan. Ang kamalayan natin sa makulay na kultura at ang kaalaman natin sa taglay na likas na yaman ng bansang Pilipinas. Ang tinaguriang perlas ng Timog Silangang Asya. Ang bayan ng Bingawan ay matatakbuhan sa pinakapuso ng Panay Island. Ito ay napapagiliran sa hilagan ng munisipalidad ng Tapas, lalawigan ng Capiz, sa hilagang silangang ng munisipyo ng Dumaraw, Capiz, sa timog ng lungsod ng Pasi, lalawigan ng Iloilo, sa timog silangang bayan ng Kalinog, lalawigan ng Iloilo, ang inang bayang nito. Ang Bingawan ay isang landlocked na munisipalidad sa coastal province ng Iloilo. Ang Bingawan ay ginawang munisipalidad noong Hunyo 21, 1969 sa bisa ng RA 5511. Ang payapa ng munisipalidad ng Bingawan ay may populasyon sa himigit kumulang na 16,000 na kumakatawan sa 0.79% ng kabuuang populasyon ng lalawigan ng Iloilo. Hiligaynon at Kinaraya ang mga pangunahing wika ng bayan. Ang iba pang wikang sinasalita at nauunawaan ng mga residente ay ang Capisnon, Tagalog at Ingles. Magandang umaga sa mga minamahal kong mga Bingawanons. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hatid ang panibagong pag-asa na handog sa atin ng may kapal. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyaya, kasama na dito ang ating kalakasan, tibay ng loob at ang ating di matitinag na pananampalataya sa Kanya. Tayo ay patuloy na magpapasalamat sa mga biyayang nakakamit sa kabuhayan na dulot sa atin ng lumikha. Una, ang ating yamang kalikasan na pinagyayaman lahat. When was this municipality founded? That's June 21, the Bingawan established dito. Okay. Yeah, Okay. And how about this place? What's this place? Diyan po kami naglalaro noon every Sunday. Tapos meron din po nagpo-football dyan at nagbo-badminton. It's At nice. dami din po nag-walk dyan. Nagpo-family Parang masarap nga bonding. mag-picnic dyan eh. Basta hindi umuulan, di ba? Opo. Oo nga eh. Wow. So what do you call this place? Ito ba ang plaza? Yes. Okay. Plaza. Okay. Ito yung tawag namin na plaza. By the way, Cristel Isabel, who is he? I mean, we've been walking around here, na-notice ko lang siya kanina pa. Can you tell me the history about this person? Siya? Yeah. Siya ang founder ng Bingawan. Hala, so he's the reason why Bingawan exists, right? Yes. Also, siya rin yung former mayor, Victor Lagata. So that means he's your great-great-great-grandfather, right? Yes po. Well, what are you waiting for? I want to interview your dad, Mayor Mark Palabrica, right? Okay, so let's go. Yeah, Kuya you lead the Mark. way.
Mark, ipakilala ko sa imo ang pinakagwapo, pinakamapisan nga mayor kang Banwa kang Bingawan, Mayor Mark Palabrica. Nice to meet you, Mayor. Hello, Mark. Same name. It's a pleasure to meet you. So thank you for having us here. Thank you for having Pinas Yaman here. And since you gave us the time to have an interview with you, I'd like to ask you a few questions about Bingawan. No? Since we are a tourism or travel show, ano yung mga lugar na pwede natin puntahan dito pag may darating na tourists? First, we have the small farm reservoirs. The municipality of Bingawan was dubbed by the Department of Agriculture as the small farm reservoir capital of the Philippines because of the presence of our almost 135 units of SFRs in the municipality. Mark, malaking tulong ito sa ating mga farmers dahil ang bayan ng Bingawan walang mga malalaking rivers. So we need an irrigation. And through SFRs, nakahelp ito no, sa ating mga farmers. Not only that, but also sa tinatawag na climate change mitigation. Okay. Kasi because of SFRs, parang cool yung paligid or surroundings natin dito sa Bingawan. And sa livelihood, nakatulong din. Dahil pwede kang maglagay ng isda no, sa ating mga small so they're farm open reservoirs. reservoirs. No? Yeah, They're open. Oh, that's great. So it's really going to help the environment dahil lagi may water, so the growth of vegetation is much, much better. Sa paligid niya. Okay. That's why kung mainit yung panahon, dito sa Bingawan, hindi mo masyadong mararamdaman yung init because of this SFRs. That's great. Another one, we have this dragon fruit farm no, in the barangay Tapakon. Almost 2 hectares na dragon fruit farm ito. And then we have also the Carillo farm. It is an organic farm in barangay Kairuhan. At through this farm, nagtatap sila no, sa Department of Agriculture. Meron din yung TESDA, parang a sort of also a livelihood program no, sa that's ating sa ating community. Wow. Nakakatulong talaga. Lalo na yung organic farming. Sir, welcome pala dito sa Sea Farm in Barangay Kairuhan, Bingawan, Iloilo. Thank you for That is- welcoming us. Yes, sir. Ito yung sea farm na ginawa natin to introduce the herbs na andito and then ginagawa nating mga ingredients sa ating mga products. So much oregano in here. Oh, yes. We are using this sa aming product. We have Labigan Oregano. Sir Michael, please. Labigan Oregano. Ito, sir, tingnan mo, Ito yung ating produkto gawa ng oregano. Dito, sir. This is how to use this. And then, i-rub mo ng dalawang kamay. And then, breath. And then, So Ma'am Connie, may I ask you a question? ay, sige, sir. Kailan niyo po nasimulan ang venture na ito, ang organic farm? Sir, farmer by heart kami, sir. We started as a farmer in the year 1980 as tenant. I wasn't even born but Tenant. Tenant farmer, wala kaming sariling lupa. Fortunately, nakuha namin itong farm na ito sa programa ng DAR, yung CARP, in the year 2000. may nanotice ako dito parang grand slam po kayo lagi sa mga rewards from the Excellence in Governments, Local Governments Awards, no? Yes, actually ang aming bayan, it is a fifth class municipality. It is a fifth income class municipality, and in terms of financial resources, masyadong limitado Okay. because of the population, but our land area is vast, Yeah. medyo malaki. So instead of banking on the financial capital, nag-exert kami ng effort na i-upgrade at para makatulong sa aming bayan, nag-concentrate kami sa human capital as a big investment. Correct. Through our best practice in good governance. Yes. Our municipality is a consistent awardee of the Seal of Good Local Governance ng Department of Interior and Local Government. For the fourth time, awardee yung bayan ng Bingawan
starting na naging law yung Republic Act na approved na tinatawag natin na Seal of Good Local Governance Act na maintain ng ating bayan because of the unity and the cooperation of our people. Ang lahat ng mga aspects sa governance ay nakuha ng ating bayan, like sa environmental governance. Actually champion din yung ating bayan dyan, most especially sa implementation ng Solid Waste Management Act. Congratulations. Nakuha tayo ng excellent award. Diyan makakonect din yung tourism. Yeah. Kasi yung ibang bayan na pumupunta dito to experience and to witness kung paano ginawa ng bayan ng Bingawan na ma-implement ang Ecological Solid Waste Management Act. Dahil Mark, mahirap itong i-implement. Yeah. Lalo na yung tinatawag na waste segregation. Correct, I-segregate mo yung plastic, ganyan, mga biodegradable sa non-biodegradable. So, yung ginawa namin dito, we have planned na mag-conduct ng isang project through a contest. Binibigyan ng reward through rewards system kung sino mananalo sa contest natin by purok, by barangay, and by school. Kung sino nag-implement ng mabuti ng Ecological Solid Waste Management Act through waste segregation. So, nagpapasalamat kami dahil sa pagtutulong ng ating mga mamayan, ng mga tao dito, na-implement natin ng law na ganyan. Okay. And not only that, sa administrative governance, sa social governance, at sa economic governance na complete din ng ating local government unit. Congratulations, Mayor. Thank you. Talagang high five sa inyo. Ang galing ninyo.